So, tingin namin dito kay Sara Duterte ay medyo madali na kasi nakaraang panahon, nakaraang 19th Congress, very extensive na yung ginawang hearing with the authentic document from the COA, etc. na ganon. So, tingin ko wala sa ano yun sa amount. Kong Lisa? Yes. Ang tingin ko may problema doon sa mga paliwanag per se, no? At yung mga paliwanag hindi talaga na satisfy ang explanation. For example, doon sa 11 million na ginastos, no, sa kada isang araw, no, ni Vice President Duterte. At iba pa, no? So kaya nga kasama doon sa amin yung transparency, yung pagtatago niya doon sa mga kung ano ang totoo. Kaya nga gusto namin na ihapag doon sa hearing at saka sa korte, no? In this case sa Senado, no? Para mas malinaw at matanong siya kasi never siyang umapir at pinaliwanag talaga niya ng husto yung mga katanungan ng taong bayan tungkol sa mga anomalya na to. So yung sinasabing paliwanag, hindi kami satisfied doon, no? At sa tingin nga namin, pinapaliko-liko niya at pinagtatakpan yung tunay na nangyari. Kaya kung haharap siya sa korte ng Senado, no? At saka doon sa hearing, mas matatanong pa at mas maliliwanagan talaga kung ano ang totoo sa mga nangyari. One last question bago Siguro, babalik ako kay... Attorney Okay. Luke, sagutin ko lang yung sinabi ni Mike kanina. Yung security noong mga informant, Okay. yung napatay. Kasi kung totoong hindi natin alam kung ano yung circumstansya, kung bakit namatay yung informant na yon. Nakalagay kasi doon sa mismong joint circular 2015 nung paggamit ng confidential funds na kailangan maipaliwanag nila o maipakita talaga nila na halimbawa yung pangalang Mary Grace Piatos na totoo talaga, no? At yung security niya ay talagang talagang i-secure talaga. So, hindi ganoon hindi ganoon yung nangyayari Tapos paulit-ulit yung yung pangalan. Halimbawa, ito nga nakakatawa. Yung isang informant nung umaga binayaran ng 50,000. Nung hapon the same day, nung hapon, binayaran ng 100,000. May ganyan na isang informant lang. So ano pagkakaiba nung in-inform niya ng umaga o do sa hapon? So bakit magkaiba? So yung may mga ganong anomalya. Yung rental, biro mo, 16 million na rental in just 11 days. No? Saan to? Anong safe houses ito? Na 16 million in 11 days. So yung ganun yung mga nakakatuwang at ito pa, yung katulad nung, halimbawa, yung mga training ng AFP, inuutos ni Sara Duterte through Michael Poa na gamitin yon para justify yung mga ginagawang, yung ginamit sa DepEd. So, yun, ang daming talaga, no? Ang daming anomalya. Na dapat ipaliwanag yon kasi malabo talaga. So, yun yung Meron akong reserbang question pero babalikan ko, Teacher Franz, tungkol naman sa, kasi ito ay malapit sa puso ninyo bilang edukador yung issue ng pagkakaroon ng confidential funds sa Departamento ng Edukasyon.